Hi guys, it's the first weekend of the year, and since MMFF is still ongoing, and this is the first time na makakompleto ako ng 10 movies. Oh my god. Let's make a quick review. So disclaimer lang, no, this is just my opinion. Siyempre, inuna ko na ang aking bias, si Ate Shawi. Ang Family of Two, a mother and son story. Relatable siya sa mga boy mom na katulad ko. Ang takeaway ko sa movie na to ay yung you don't really have to have a love life kapag tumanda na tayo. Parang marami ka pang pwedeng explore. Focus on yourself, invest in yourself, find out what you want to do. It's service for other people, not just kailangan may partner ka sa pagtanda mo. So yun. So parang narinig ko may part 2 eh. Ate Shawi Allen, okay. Next movie natin, Rewind sana, pero since sold out siya at mahaba ang pila, When I Met You muna ako yung Ate V. Medyo pang old yung story, so medyo hindi ako masyadong relate, pero looking forward, okay yung kanilang banter nila sa away battle, something like that. So may aral din sa mga OFW na nag-invest dito sa mga mag-anak nila sa Philippines, na hindi lahat, you know, bigay ng bigay, and then yung pagtanda mo, it's not too late to fall in love. Pero when you fall in love and you have, hindi natin control yung mangyayari, kahit na may mahanap natin yung forever, di ba? So yun yung mga challenges. Medyo nakakaiyak. Medyo ano lang ako, na-bored din ako ng konti. Kasi I'm looking forward sa lahat ng scenery sa Tokyo. Pero okay siya, syempre. Vilma yan. My mom. Third movie, Rewind. Well, the box office says is all relatable. Pang family. Actually, yung story niya parang napanood na sa isang K-drama adapted. So, anyway, maganda pa rin. At least nandun pa rin yung thought, yung moral na pinaparating sa atin ng movie. Na don't waste, na hindi mo nasabi yung gusto mong sabihin. Parang ko ba, baka hindi lahat tayo mabibigyan ng isa pang chance na maitama ang dapat. Napaka-sacrificial ng love ng isang character ni Ding Dong. Sobrang nakakaiyak. Tapos may character din si God doon. si Pepe Herrera, grabe ka, 3 movie sa MMFF, lagi siya nandun. Kasama siya sa kay Sharon movie, tsaka sa Kumbursa. Next, Firefly. Actually, I expected so much from this movie kasi medyo fantasy, di ba? Pero parang nakulangan lang ako. Although maganda yung first half, ay di ba? Alam mo na. Tapos, magaling yung acting ng bata ni Alessandra. Pero yung in the middle na yung journey na pag-travel do sa isla, ay tap-tap. Parang doon na ako, bored na ako. Kasi parang ito yung I Kill Giants yung dating. Tapos, Moana. Tapos, fairy tale. Sabi ko, makatotohanan ba yan? Kasi nabubully siya. Pero, yung solusyon niya sa bullying, parang daw siya maging brave. Pupunta siya sa isla, ay tap-tap. Tapos, nung nakarating na sila sa isla Alitap-tap, doon niya dinala yung ashes ng magulang niya. Tapos, parang doon niya parang doon yung bravery. Kasi parang tinakas siya ng nanay niya pa Manila. Kasi nga parang battered wife or something. So, yun. Pero, maganda yung CGI, yung mga special effects, yung mga Alitap-tap, yung sceneries, ang gaganda. Nakulangan lang talaga ako. Tsaka napanood ko na kasi yung ganong tema ng movie. Tsaka yung moral, hindi ako klaro ito sa moral ng story. Bravery, story, parang ganon. Plus i-add ko, maganda yung soundtrack niya. Ayun na nga, naghanap ako talaga ng Kumbursa. Akala ko, dayo pa ako ng Manila, pero merong showing sa malapit. Siyempre, it's a must, it's historical. We should know the history, so we should all watch it. Para siyang prequel ng Rizal before. Nakakalungkot, nakakaiyak, nakakagalit, di ba? Pero that's history. Well, nothing we can do, at least we have to learn and to know. Tapos ang gagaling nila mag-Espanyol.
lahat yung ganon. Tapos si Enchong magaling yung actingan niya na parang, ay, ganun pala yung isa sa mga pare. Parang nawala na siya sa uwido niya nung binitay siya. Nakakaawa. So, we should all watch this. Epic. Next is Malyari. Sabi ko nga, ayokong manood ng horror. So, hindi ko talaga planong kumpletohin. Pero, since ito na yung opportunity, na-intriga naman ako. So, yun. Actually, siya yung best picture for us ng mga pamangkin ko. Kasi ang ganda. Meron na siyang history. Meron na siyang action. Yan, horror. Tapos, yung aral ng 3 generation. Na parang yun yung life. Merong makasalanan yung ating angkan na itama. Tapos, iikot uli yung gulong. May magkakamali na naman. Tapos, parang cliffhanger yung ending niya. Baka may part 2 or alam mo yun, yung hindi lahat happy ending. Talagang na-engage ka sa story na parang natatakot ka pero nakalimang tili yata ako. Ako yung pinakamaingay kasi talagang takot ako sa mga horror stories. Pero, wow, ang galing. Yun tapos kasi nagka-time travel siya para bang, ay, present na ba ito? Present or past, ganun. Parang i-connect mo siya para talagang wala talagang dull moment. Kasi nga nakakatakot pa, di ba? Manood kayo, ang ganda. Next, Kampon. Another horror story. Siyempre, nagdamay na naman ako makasama kasi nakakatakot. Pero, ano siya, from from the word ampon, kampon, parang kulto and ampon. Medyo naguluhan lang ako kasi, muna siya, backflash ba yun? Tapos, biglang present. Tapos, may mga kulto sa paligid, nananako. Tapos, pero ang moral niya is karma is real talaga. Parang, kung ano yung ginawa mo, may kaparusahan yun. Pero, yung ending kasi, parang, namatay si Derek. Sino pumatay sa kanya is parang patay na rin. Parang hindi naman siya elemental ba yun? So, medyo, naguluhan lang ako yung parang lang manakot. So, pinakalist ko yan. Tsaka na-intriga lang ako sa pag-arte ni Zainab actually. Kampon. Okay, next is Penduko. Medyo in-underestimate ko siya kasi, di ba, napanood natin yung series, marami ng version, yung Pedro Penduko, pero ang ganda pa rin ng aral dito sa movie na to. Ito yung mother na yung may power sila. Pumasok muna siya doon sa company ng mga mabubuting witch. Tapos, doon sa masama. So, yun. Yung kapangyarihan mo, saan mo gagamitin? Kabutihan ba? Or kasamaan? Tapos, meron ding yak factor kasi nawala yung tatay niya. Penduko. Next, Becky and Badette. Akala ko to like Romy and Michelle's high school reunion ng PEG. Pero, it's more than that. Story ng dalawang best friend. Ala Nora Honor and Vilma Santos, yung mga dialogues lagi nila. Nakakatawa, super fun. And then, napagkamala silang tibuli. Tapos, pinanindigan nila kasi doon sila kumita. And then, yun, yung ang daming, characters na, appearances ng mga big stars. So, may entertain ka. And then, yung story niya, yung moral niya sa dulo, kahit nagkamali, may chance pa para itama or bumawi. Second chances. You should watch this. Ang ending niya musical eh. Saya. And the last, Broken Heart Street. Story ito ng mga Beckies na mga sawi or may mga pinagdadaanan na sumali sa parang Amazing Race, Survivor, yung mga reality show na may perang prize. So, yun yung parang pinili nila yung nakapagpahil sa kanila. Ginibap nila yung prize para sa happiness nila. And then, ang moral is, parang ang journey din yan ni Christian Bable's character. Yung pala, healing din pala sa kanya yung trip na yun. So, di ba kung Becky and Badette sa pang lesbian, ito naman, pang gays. So, di ba lahat represented. Merong isa para sa'yo. Yung ang kasabay ko sa manood, napapalakpak pa siya after. So, yun. Naka-10 ako. Imagine. Wow. It's a fate.
So, hopefully, next year, makumpleto ko ulit. So, yan. Enjoy the movies. See you at the movies. Bye!